Well, sinabi ko na noon pa na may halong galit, parang hindi ko maintindihan kung sino nagmamadali. Ang layo-layo pa ng 2028, bakit binubugbog na yung front runner, ika nga. Tudo kampi si Senator Amy Marcos kay VP Sara Duterte at former President Rodrigo Duterte sa usaping confidential funds. Ayon kay Senator Amy, sobrang kailangan ng Office of the Vice President at DepEd ng confidential funds. Bakit daw hinaluan ng kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez ng politika ang hindi pag-aaproba ng confidential funds ni VP Sara? So sa tingin niyo po politika ito, ma'am? Hindi naman lahat siguro. Hindi naman totally politika, pero yung tono, kung minsan sobrang galit, sobrang personal, nakakaduda. Kasi kung talagang interfund lang, edi tanggalin, tapos, pero marami pang salita, marami pang banta, nakahaluan ng kung ano-ano Dahil sa ginawang pagharang na ito ni Martin Romualdez sa confidential funds, ay pinag-initan din siya ni former President Rodrigo Duterte. This Romualdez, Speaker, yan ang sige bigay ng congressman, pinabusog nila lahat. Pero sabi ko, mag-audit tayo. Because the Speaker is poised to be or to run for President. Pero mag-hingi ako ng audit. Ngayon, kung hindi ibigay sa atin yan, I will ask everybody that we all demand that we open the liquidation. Lahat para malaman rin namin kung paano ninyo winaldas pera namin. Tama talaga yung sinabi ni Senator Amy na kung ang issue nyo lang is yung intel at saka yung confidential funds, hindi i-remove, di ba? Kumbaga, wag i-approve. Pero hindi di ba? Kasi talagang imagine niyo kumbaga invested talaga ang mga makakaliwang grupo, ang mga anti, at yung mga sabik na tumakbo sa 2028. 'Di ba? Talagang invested sila masyado sa issue ng confidential funds, Ang dami pang sinasabi, ang dami pang mga cheche-boreche. Talagang kumbaga tinitingnan nila as opportunity ang confidential funds para siraan si VP Inday Sara. Now, well, in fact, even naman majority of the Filipinos ay alam naman natin saan gagamitin ang confidential funds na nire-request ni VP Inday Sara. Di ba? Tama talaga yung sabi ni Senator Amy na may galit, may something, iba yung tono, talagang may plano. Di ba? Parang, inaano ba kayo? Kung ayaw nyo pala sa confidential funds, kung ayaw nyo pala dyan, hindi wag nyong i-approve, tanggalin nyo na yan sa gobyerno, ang dami nyo pang satsat, ang dami nyo pang sinasabi. Diba? And ako po ay masaya po ako na nagsalita si Amy Marcos. At kumbaga talagang nararamdaman natin na nasa side siya ni VP Inday Sara. Kasi mag-amin na tayo mga lords. Diba? One of the reason bakit, this is the truth one of the reason bakit talagang landslide ang unit team, sila President BBM and Inday Sara. Kasi nagtandem sila, 'di ba? Aminin na natin, malaking factor ang mga Duterte. Bakit nakapasok ulit, 'di ba, ang mga Marcos ngayon? Kasi do you think, 'di ba, what if hindi tumakbo si VP Inday Sara at hindi siya naging running mate ni BBM? Mahirap yun. Di ba? Kaya nga perfect tandem sila yun. Sana hindi nila iwan sa ere si VP Inday Sara. Kasi si VP Inday Sara, di ba, hindi naman yan mapagpatol. Kung papatol yan once lang, then after that, trabaho na agad siya. Di ba, hindi katulad sa mga oposisyon at mga anti at yung mga sabik na sabik tumakbo sa 2028 na, di ba, ginawa na nilang sausawan paulit-ulit. And talagang malaking factor ang mga Duterte. Bakit talagang, imagine mo, nalibing sa bayani si Apo Lakay. Di ba? Malaking factor ang Duterte na nag-open ng possibility sa mga Marcos ngayon. Kaya masaya ako na nagsalita si Amy Marcos, si Senator Amy Marcos, at kahit papano ay pinagtanggol niya si Inday Sara. Kasi alam ko naman, sandang dikit yan sila di ba?
Kumbaga, si Senator Amy Marcos nga ang isa sa rason din bakit napa-oo, no, na tumakbo si VP Inday Sara as Vice President and running mate, no, ni President BBM. Kaya nga, di ba mga Lods, napansin nyo, di ba si former President Duterte, never pa yang nagsalita against kay President BBM nung naging presidente siya. Di ba halos na mga interviews niya, pagtatanungin kamusta ang pamamalakad ni President BBM, todo suporta, no? Si former President Duterte, wala siyang sinasabing negative patungkol sa administrasyon na to. Yun lang talaga yung ginagawa nila ngayon kay VP Inday Sara. Di ba? And imagine niyo mga Lods, ha? Kumbaga, si former President Duterte lang ay may kaya niyan na yanigin. Di ba, pati Kongreso, di ba, yung mga House of Representatives, talagang yanig sila sa statement ni former President Duterte. Di ba? Kaya wag niyong kantiin, no, si VP Inday Sara kasi nagtatrabaho lang naman yan ng maayos. Wag niyong pag-initan, no, wag niyong gawing contest. Kasi, Diyos mio, ang layo pa ng 2028. Magtulungan kayo dyan. Diba? Kung sino ang may magandang inisyatibo, diba? At maganda yung proposal niya kung saan niya gagamitin ang budget at tinutulong naman din sa mga kababayan natin, yun dapat ang priority. Hindi yung kung ano-ano ang mga priority nyo ngayon. Ang layo pa ng eleksyon. Diba? Meron pa yung isa, si Risa Ontiveros, nagpa-billboard. Nagpa-billboard na, ang aga naman.